So nga pala si Sarid Daryl Ejunigo 898042. SR class 190-14. Bali, ako pala yung leading ng 35 IB dito sa Sulu. Ang ginagawa ko kasi pag mag-leading, bali, 2 up palagi. At saka, tinitingnan ko palagi yung sa taas. Kung makita mo, may mga puno ng kahoy. Makita mo lamang ang mga tao natin dyan, yung kasama. Kasi sa pag-leading ka kasi, ikaw nagdadala ng buhay ng mga lahat ng tao na mga kasama mo. Pagdating sa mga ganyang mga leading, pinapaunahan at or pagtingin ko na maraming puno o sa kabila wala, doon kami magpunta sa maraming puno. Saka pag makita mo na talaga na palagi, pag mag-entrance ka, advance pa palagi. Tapos, dito na sa Kuan, sa Budurot, sa Panamaw, pinapatrol kami ng umaga. Yung sa umaga na yun, hindi namin talaga ma-expect na mayroon talagang kalaban doon. Yung paglakad ko pa lang, hindi umabot ng mga ilang minuto, may nakita na ako doon na may nakita ako na inapakan. Tapos may mga hamog siya, may hamog pa. Maaga pa lang kasi may hamog. Ang nakita ko doon, plastic ng sigarilyo. Pagkatapos nun, yung plastic na sigarilyo, may apak siya na kuwang-kuha mo talaga na bago pa talaga. Sa pagkuha ko sa plastic na sigarilyo, yun, naramdaman ko mayroong kalaban doon sa taas. Kaya yung ginagawa namin, hold ko muna tapos nag-pour up kami. May puno-puno. Mahirap din kasi magpasok na ikaw leading, ikaw pa magpasok palagi. Dapat, kailangan talaga may body. Para masuportaran mo yung kasama mo, masuportaran mo rin yung masuportaran ka rin ng kasama mo, yun yung gagawin. Para safety ka, safety yung kasama mo. At nandun, pagdating namin sa taas, wala, negative. Wala doon. Tapos meron pa, bali, ang bundok kasi doon, Coca-Cola style. Dito sa Kuan, unang akyat namin, wala, negative pa. Pagdating doon sa taas, kay may paangat pa konti, nauna na yung team leader ko, may nakita siyang 3 tao. Yung advice niya sa akin, yung sabi niya, babalik lang siya. Umalis siya kasi magkuha ng 90. Yung 90 na sana yun yung gamitin namin para sa kalaban, paputukan. Ako nagpalit sa pwesto niya. Pagpalit ko sa pwesto niya, dahan-dahan din yung mga abusyap. Pababa din yung mga 3 abusyap. Ang purpose ng abusyap nun, magtatae sana yung abusyap na 3. May security sila na isa. At saka pagkatapos ng security nila isa, yun, nakita ako ng isang abusyap na may baril. Pagkakita niya sa akin, hindi ko pa pinuputukan kasi inaantay ko yung 90 namin para 90hin talaga. Ay, hindi man mabot yung kasama ko. Binaril naman ako ng kalaban. Ang layo ng kalaban sa akin, 15 meters lang. Pag 15 meters, nakatago ako siyempre sa ranger. Always talaga magtago. Nakatago ako kahit sa puno na, patay na puno. Tapos yung pagbaril ng kalaban, yung tama niya sa akin, yung tama ng bala niya sa harap ko, dito sa gilid at saka sa taas, no. Yun yung tama niya. Pagputok niya, gano'n na, kalaban pala to. Putukan na kami. Palit-palitan kami ng putok. Pagputok niya, 2 bala. Reply din ako ng 2 putok din. Single shot lang. Pagkatapos nun, palit-palitan kami. Hanggang pagtingin ko sa kanya, umuusok lang yung katawan ng abusyap. Yung sabi pala ng tao dito, maraming anting-anting talaga yung taga dito. Pero, hindi siya matablan. Doon na, nakuha na. Mindset yung ginagamit ko. Kasi leading man palagi. Yung ginagamit ko, mindset.
inapitan ko kasi marami mang experience din yung mga kasama ko dati, yung mga sinauna, nagturo na, ay, ganito yung gagawin, ganito, ganyan. Naisip ko man, bigla ko na rin kuhan yung baril ko, kinocross ko na doon sa lupa. Pag cross ko sa lupa, pag tingin ko ganun, pag putok ko, tinamaan ka agad yung Abu Sayyaf sa ulo. Dito to yung tama ng Abu Sayyaf, pahak dito. Pati yung nagtae, nadama yung nagtae. Tumakbo yung tae, tamaan din. Bali, apat na tao yung kuhan doon. Apat na tao yung namatay doon, panay headshot yun siya. Kasi nakipag-draw yung Abu Sayyaf sa akin, malapit lang, 15 meters. Sa 15 meters na talaga na yun, grabe kalapit. Kahit hindi ka na mag-sight doon. Pero importante talaga, itutok mo talaga yung mukha mo talaga pag nakaganon ka, piktibo talaga, wasak talaga yung ulo ng Abu Sayyaf. Tsaka pagkatapos nun, umatras yung Abu Sayyaf na iba kasi nakita nila, apat na tao yung nakita nila, panay headshot, umatras sila doon. Pag atras nila, yung nangyari doon, sila pa mismo ang humingi ng tulong ng fire support. Naghingi din yung Abu Sayyaf, nagtagalog yung Abu Sayyaf, naghingi din sila ng fire support. Tapos, sinabihan ko yung PL ko noon, yung PL ko si Kinatbaksain. Sinabihan ko nga, sir, ikuan mo na. Imortarin mo na, sir. 50 meters lang sa harap, sir. Ayaw pa ni PL namin ni pamortar kasi akala niya kasama, nagtagalog man. Yun, hindi pa niya pinamortar. Sinabihan ko na, sir, Abu Sayyaf, sir, positive talaga yun. Saka pa nila minurtar nila. Sinexty mortar nila yun, mga 3 bala. Sinexty mortar. Alibuwag na mga Abu Sayyaf doon lahat. Nagsitakbuhan na. Kasi kung may granada lang yun, sa gilid ko, nakaganon naman yung bundok. Kakula dito, bangin na. Mas kaunti lang dito sa unahan. Dito, kaunti lang. Pagdating doon sa taas, doon pala sila nagumpukan, may duyan din doon. Dito sa kabila, dito lang yung Abu Sayyaf ng talon. Pwede mo tapunan siya ng granada. Wala naman akong granada. Ayaw ko kasi magpa ng granada. Sayang yun. Matapunan ng granada. Alibuwag sana yun. Ubos yung Abu Sayyaf doon na nakakuan sa bangin. At pagkatapos ng mortar, na-assault na. Hindi ako nag-assault yung kasama ko. Massault yung kasama ko. Tapos doon ako sa kuan na, pagtingin ko safety na yung kasama ko. Paabante naman ako kunti. Tapos hanggang mabot kami doon sa Coca-Cola sa taas na pinagpunduhan talaga ng Abu Sayyaf ng pinagtulugan. Siguro yung Abu Sayyaf na nandun, nasa mga 15 siguro pataas o 20. Ganun yun. Tapos doon, hindi ko rin namalayan. Hanggang mabot ako doon sa taas, hindi ko rin namalayan. Andun pala sa likod ko yung patay na Abu Sayyaf. Yung patay na Abu Sayyaf na yun, hindi ko namalayan. Andun sa likod ko. Doon ako nagpwesto. Nakita ng kasama ko yun. Uy, dito patay. Yun na, yung patay. Saka paglingon ko, andun pala, sa gilid ko. Hindi ko rin alam na nandun pala siya na nakatihaya. Pero may duyan na siya. Buhatin sana siya ng mga tropa nila para i-evac sana. Pero pagkatapos nung manggaan namin doon, andun sa taas yung 10IB. Pagkatapos nung nabangga na naman yung 10IB doon, galing sa amin, sa baba. Doon sila umakyat, nabangga na naman yung Abu Sayyaf. Saka doon naiwan yung ibang mga headshot na nadali ko doon. Dahil doon naka-recover din yung 10IB. Ang recover ko doon, isang tao lang. Wala siyang baril kasi nadala ng mga kasama niya. Tapos, yung mga pinagkainan nila, yung tubig, lubog na yun. Kasi wala mang tubig. Walang tubig doon sa sapa. Panay man yung nandun, lubog. Yung pagkalubog ng tubig doon, pangit yung sa kain yun eh. Kasi magsakit yung tiyan mo doon. Yun yung ginagamit ng Abu Sayyaf. At saka yung mga na-recover namin doon, may atachikis ako na-recover. Yun, andun ng lahat yung mga utang ng mga Abu Sayyaf. Utang, kuha ng mga kasama niya, pero nakalista lang. Hindi ko rin alam na nandun pa rin yung kuan, nandun pala yung may taga-ipil pala doon, kaya pala
naghingi ng suporta, nagtagalog kasi may taga-ipil din pala doon na mga kasama nila. Kaya yun, pagsabi siya nga naghingi siya ng fire support, yun ang akala ng PL ko dati na akala niya kasama yung nabangga namin kasi nagtagalog. Kaya matagal nila na 60 mortar. Kung naaga lang yung 60 mortar doon, marami siya nang nakuha na body count nun. Kasi lamang kami. Lamang yung pagkuha namin pagpasok lamang. Hindi talaga, pero yung isa lang talaga doon, yung una nagpagparilan sa akin, ipag-draw, hindi talaga matablan. Isa lang talaga, basta patanda natin, i-mindset lang talaga natin palagi. Pag hindi talaga matablan yung tao, yung mindset ko is, kinross ko na yung barrel ko sa lupa at saka pinutukan, pahak talaga yung ulo ng kalaban. At saka doon, nakabawi kami doon, isang body count. At pagdating na naman namin dito sa doon kami nag-base sa Danag, yung Bravo Company ng 35th. Na-encounter din yung doon, yung Ranger Battalion dito sa Budol, ano yun? Sa harap ng Danag din. Doon, na-encounter sila doon sa kay Ama Maas. Namatay si Ama Maas doon. Maraming namatay doon sa mga Abu Sayyaf. Yung ginawa namin doon, paglakad kami, papunta kami doon sa pataas ng Danag. Paglakad namin doon, umiiyak yung doon. Umiiyak yung pamilya ng namatayan ng Abu Sayyaf. Pagtanong namin, anong nangyari? Ang sabi, namatayan siya ng pinsan. Pero hindi niya sinabi encounter. At saka doon, pagbaba namin, dito kami nagbaba sa Maligay. Pagbaba namin sa Maligay, pagbaba ko doon sa Maligay, kasi patirik man, pababa masyado. Hindi rin namalayan ng mga adyang-adyang doon na nakarating kami doon, nakadikit ako doon sa kanila. Tapos, nakita ko tumatawag sa radyo yung Abu Sayyaf na kung anong balita daw. Sabi na Abu Sayyaf, maraming wounded sa kanila at saka maraming patay din. Hindi ko man kasi nakita na may baril yung tao na yun. Nadikitan ko sana mga 10 meters. Mahaba pa man kasi yung doon. Mahaba yung mahogani. Ay, mahogani yung mga damo. Mahaba yung mga damo. Hindi niya nang malaya na nakalapit na ako sa kanya. Tapos wala man akong makitang baril. Tinignan ko palagi. Wala mang baril. Pag labas ko, biglang tumakbo yung Abu Sayyaf. Ando na naman, habol na naman. Naghabol naman kami. Naghabulan. Hinabol ko. Pero hindi ko binaril kasi wala akong nakitang baril. Yung kasama ko, binaril niya kasi doon sa unahan, may kasama pala yung Abu Sayyaf na yun doon. Na may baril, binaril niya. Tinubo pa nga ng kasama namin. Tinutri. Bago yun, hinabol. Hinabol ko ng hinabol hanggang malayo yung naabutan ko. Kasi dito, mahilig man ako maghabol dito. Hinahabulin ko man yung kalaban. Pag lamang ako. Pero pag hindi ako lamang, hindi ko na hinahabol. Yun lang yung ginagawa ko dito bilang isang leading. Saka, marami din kasi akong marami akong karanasan sa mga habulan dito. Panay habulan lang kasi yung sa akin. Kasi yung ginagawa ko, lamang man palagi kami. At saka dito naman sa nagipaghabulan ako dito sa Lati. Diyan pa yung Bravo Company sa Lati dati. Na hinaras naman kami. Pagharas sa amin, kasi Abu Sayyaf dati, mangharas man ng mga kampo. Binaril yung kasama ko na dumaan lang sa kalsada. Dumaan lang. Binaril lang nakamotor. Andun na ako sa loob. Kaya paglabas ko dun, andun naman yung motor. Hinabol ko naman, papunta dun sa crossing. Saka, pagpunta ko lang sa crossing, kasi nilabas ko man, may nakita akong 3 tao doon na tumatakbo. Pagtakbo ng 3 tao, nakita ko, binaril ko naman ng single shot. Pagbaril ko ng single shot, nakita ko tumagilid yung 2 tao, tagilid. Pag tagilid ng 2 tao, binaril din ako ng kasama ko ng 14. Buti na lang yung tama ng
kasama ko pataas. Tapos sumigaw, sabay sigaw yung sibilyan na bahay niya yung nasa taas. Kaya yung ginawa ko, bumalik ako doon sa kampo. At saka hindi na naglingon. Namalita na ako kinabukasan, yung 2 tao na yun, patay na naman. Namatay siya. Namatay silang 2 yung nagharas sa amin doon. At karamihan kasi dito, yung mga tao dito yung sinauna, mahilig talaga sila mangharas. At saka yung mga karamihan dito mga anting-antingan na tao, hindi talaga matablan. Kaya importante talaga mindset, mindset yung sarili palagi. At saka focus lang sa pagiging leading. Huwag na maraming iniisip, huwag na magtakot. Huwag magpadala sa takot kasi yung takot na yan, yun yung magpapahamak talaga sa trupa. Kasi ikaw na leading, ikaw na magdala ng buong trupa mo. Kaya i-mindset mo palagi yung sarili mo. Para lamang kayo, hindi talaga kayo malulugi. Lang yung mga dito, ano yung mga puntahan mo natin mga tactics ng kalaban dito na bilang lead scout. Yung mga tactics ng mga kalaban dito, sir, iba yung tactics din nila. Pinapauna din nila yung walang baril, parang kagaya sa atin din, parang isto din nila yun. At saka pag daan ng sundalo, yung 2 o 1 tao na yung nawalang baril, sir. Yung ginagawa nila, takbo na yung kaagad. Yun pala yung spatter pala nila yung So siyempre bawal wala dito. Anong ginagawa mo? Hinahabol mo? Hindi, bawal. Hindi, sir, kasi wala mang baril. Habulin mo, wala mang baril. Sir, wala man Puspain lang. Oh, sir. Ano pa yung mga kamaruan ng kalaban dito na talagang kina-counter mo? Yung ginagawa ng kalaban kasi dito, sir, karamihan dito, tumatago sila sa mga puno, yung mga baba lang yung kwan, sir. Hindi ko nakita, pero maraming puno. Kasi yung ginagawa ko rin kasi, sir, yung kina-counter ko sa kanila, tumitingin ako sa taas, sir, kung saan banda yung maraming puno o maliit. Pag maliit yung puno dito, hindi kami kasya. Pero pag dito, pag maraming puno, dito kami pumapasok. Para pagpasok ko pa lang, sir, pagpunta ko doon sa maraming puno na yun, at least, yung kasama ko, nakatago na rin. Kasi yung ginagawa ko, papunta puno, pag ganon-ganon ako, sir. May puno yung ginagawa ko, sir. Sige nga. Ano kasi, nandun pa ako sa SRTS, Scout Ranger Training School ng estudyante siya eh. Kwento mo nga gaano kahirap yung mga buhay ng isang Scout Ranger lead scout dito. Na of course, inaasahan ka ng batalyon na alam nilang highly skilled ka. Hindi lang highly skilled, kundi sobrang tapang din dapat. Ano yung mga inaasahan sa'yo dito na yung 6 years, yung napakatagal na ang pagiging lead scout? Yung inaasahan ng kasama ko dito, sir, pag ako na mag-leading, sir, high moral yung mga kasama ko dito. Kasi alam nila talaga na pag ako mag-leading, ligtas talaga yung tropa lahat, sir. At saka safety. Safety palagi yung mga kasama ko, sir. Kasi yung ginagawa ko kasi, sir, iniingatan ko palagi yung sarili ko. Siyempre, yung number 1 na makuha, sir, pag may kalaban, yung leading. Yung leading na kasi yan, sir, pag ma-pin down kasi yan, sir, yung kasama, hindi alam ng nasa likuran yan, sir. Kaya yung ginagawa ko, sir, iniingatan ko. Ginagawa ko, pag paangat na, sir, puno-puno yung ginagawa ko, sir, puno-puno. Hanggang magsunod man yung mga kasama ko doon, sir. Pag angatin, o kuwan talaga, sir, pag paangat na talaga, matarik. Yung ginagawa ko talaga, sir, is angatan ko, ipa-2 up, sir, o 3. Depende sa puno, sir. Yung ginagawa ko, sir, para masuportaran ako, sir, bilang isang lead scout at saka makasupport din ako sa kasama ko, sir. Pero yung pagiging lead scout kasi rito, sige nga, delikado naman yung NPA kalaban, di ba? Yes, sir. Pero sobrang delikado kasi rito ba? Kasi kung hindi alerto yung lead scout dito, volume dito ang nandito tayo sa Patikul, ito sentro nila. Grabe sila ka-volume dito ang Abu Sayyaf, di ba? Grabe talaga dito, sir. Yung iba yung klase nila dito, sir, yung laban lahat kasi, sir, is volume fire. Pag volume fire, siyempre yung mga tropa, magdapaan mo yan, sir. Pero pag nasa puno talaga yung mga tropa, sir, kahit hindi na yung magdapa, magluhod lang. Kasi pagpasok pa lang namin, sir, nakapuno na eh. Puno-puno na yung ginagawa ko, sir eh. Kahit mag-volume fire sila, sir,
at least alam na sa likod, sir, na magkapasok sila sa puno-puno, sir. Naka-cover na. Ibig Nakaka-cover sabihin, sila, sir. nakapuno-puno, ibig sabihin naka-cover, diretso ka cover, hindi kayong palakad-lakad parang nasa buwan, ganon. Oo, sir, ganun yung ginagawa ko, sir. Kasi pag hindi kasi magsunod yung kasama ko doon, sir, pagalitan naman, sir. Sabihan ko na marami kang buhay. Kasi ayaw mo magtago. Kaya yung ginagawa na, sir, sumunod din sila, sir. Yun yung ginagawa na, sir. Kasi importante kasi doon, sir, sa mga leading, yung unang squad talaga yung pinaka-kwan talaga, sir. Sintro talaga sa unahan. Kaya yung pinagawa ko yung, sir, para safety ako, sir. Safety rin sila. Para kwan din, sir. Tulungan din, sir. Pag volume fire na kasi ng kalaban na, sir, tapos naka-pwesto na kayo, at least, pag makadapa, sir, makabawi din kayo. Makabawi din, sir. Pero ikaw bilang isang lead scout dito, ano yung talagang medyo kinabahan ka rin dito na talagang muntikan ka rin dito sa Patikul o kahit dito sa Sulu? Hindi, sir. Yung habol ko talaga yung pag-leading, sir, is recover, sir. Yun ba? Bago man akong graduate, sir. Yun yung habol ko talaga dati, sir. Maka-recover ako ng mga baril, sir. Ganun yung habol ko dati, hindi pa ako natakot, sir. Sige nga, ikwento mo nga bakit itang sundalo, kung minsan yung recover yung inuuna. Sige nga, ikwento mo nga kasi parang, yung recover kasi, sir, parang haimura sa sarili mo yan, sir. Maka-recover kasi, pag recover mo yung baril, iba yung sa isip natin, sir, eh. Pag isip kasi natin maka-recover, itago yun, sir. Para pag retire po, meron ng baril. yung pistol, ganyan. Oo, sir. Yun yung inaabol ko dati, sir. Kasi wala man akong pistol dati, sir. Dito, iba man dito, sir. Kasi marami mang mga sparrow sila dati, sir. Mga adyang-adyang. Ganun ba? Oo, sir. Kaya yung gusto ko, sir, makakuha ng baril dati. Yun yung inahabol ko dati, sir. Okay, Natakot na ako, sir, yung kuha na, sir. Ngayon lang, sir. Dahil? May anak na ako, sir, lalaki. Sige dati, nga, sir, ikwento mo nga. Kasi iba yun. Sige, ikwento mo Yung dati kasi, sir, kuhan pa lang yung anak ko noon, sir, yung panay babae pa yun, sir, 2. Kasi ngayon, may halong takot na kasi may kuhan 4 na yung anak ko, sir, eh. 2 lalaki at saka 2 babae. Nagbabago rin ba yung isang matapang na lead scout pag magkaanak? Depende, sir, pero yung kuhan mo talaga, sir, is paano lang pag may mangyari sa'yo, sir, paano na lang yung natira, sir. Gaya sa akin, sir, yung last 2017, sir, namatayan ako ng asawa, sir. Namatay yung asawa ko, sir, last 2017. Yung unang asawa ko, sir, ng leukemia, sir, stage 4. Hanggang nag-asawa ko ulit, sir, na 2020 na, sir. Nagkaanak kami ng lalaki. At saka, pagka 2021, isa naman na lalaki, sir. So sa unang asawa mo namatay, 2 babae? 2 babae, sir. At saka yung ikalawa ko, sir, na asawa, sir, Juan na. 2 lalaki din. Doon na, sir, na parang pagdating ng Juan, sir, grabing ingat na talaga, sir, kasi kabahan ka naman, sir. Pero hindi ka naman naubusan ng tapang? Hindi, nag-iingat ka lang? Hindi, sir, po yung Juan ko kasi, sir, is mindset ko palagi, sir, yung importante talaga, sir, magtago. Sir. Yung ginagawa ko, sir, puno-puno. Tsaka, dito dati, sir, yung sa Buwansa pa kami, sir, bago kami mag-alis, sir, tinuturuan ko palagi, sir, ng Juan, yung mga kasama namin, sir, at saka yung PL namin, sir, na si Sir Baksain pa sa dati, sir. At saka naging CO namin, sir, bago kami maglakad, siya na yung hanggang naging CO namin, sir. Bago kami maglakad, sir, yung ginagawa ko, sir, is magkuhan muna, sir. Mag-drilling muna din sa... Talagang may rehearsal talaga na ano? Oo, sir. Kasi pag karamihan kasi dito, sir, mga private na, wala naman experience, sir. Kaya yung ginagawa ko, sir, is ipa-drilling muna namin, sir. Tama yan. Tama talaga yan. Sinasanay ko palagi yung mga kasama ko, sir. At saka hanggang ngayon, sir, panay private na, wala namang experience. Kawawa talaga, sir, kung makuha, sir, mabangga. Kaya yun yung ginagawa ko palagi, sir. Kasi kung hindi ka talaga ayad-ayad, ibig sabihin ng drill, ayad, di ba? Oo, sir, yung mga ayad-ayad yun, sir. Kasi pag hindi kasi ayad-ayad, sir, yung mga private na mga bago, sir, pataka na yun, sir, takbo na yung saan. Merong iba dyan, minsan mag-warshock na, magtayo lang. Hindi na magdapa, sir. May nakita ka rin mga private na gano'n, yung mga magbagan nyo na ano na medyo mawarsyak talaga. Medyo. Meron, sir. Yung iba, sir, mag-iyak na lang. Tapos, tapikin na lang, sir, para magising, sir, ba? Tapikin mo na lang. Kung minsan nga, sir, yung iba, ayaw magputok yung baril nila para pahimural na lang sa kasama, sir. Ayusin mo yung baril mo para, kasi andito man ako tabi mo, putok na tayo ng putok, pero one shot lang.
kuwan lang sir ba, pang kuwan lang, pang snipe lang binada sir. Kasi pag automatic mo sir, maubusan ka agad ng bala sir. Pero ngayon na siyempre ngayon medyo tahimik kayo dito ngayon. Paano mo maintain pa rin na, kasi pag puputok at may puputok, ikaw pa rin talaga asahan kahit na dahil inaasahan ka dito Paano mo maintain yung kwan mo, yung galawang lead scout mo? Sa kumpanya namin sir, yung ginagawa ko minsan sir, meron kaming time kung minsan sir na tinuturuan ko sir, iikot-ikot namin sa kwan sir, sa labas ng kampo. Para alam nila yung gagawin talaga nila sir na kung saan sila magpunta. Kaya yung iba kasi sir, pag tingin ko sa likod, yung iba, parang wala lang, lakad lang sa buwan sir. Hindi rin nila alam. Kaya yung tinuturuan ko ng maayos sir para i-mindset din nila na ganito pala yung gagawin. Na hindi lang laro yung buhay. Isa naman kasi yung buhay sir. Kaya importante talaga turuan din. Marami naman din akong tinuruan na sir sa company naman sir na mga leading. Meron din kasing sir, merong maro, meron din pataka lang sir ba. Pero sa tingin mo yung pinakamatinding katangian dapat ng isang lead scout dito sa Sulu? Yung sa leading talaga sir, ang importante talaga sir, lalo na dito sa Hulo, pag tingin mo talaga o pag baril mo talaga sa kalaban mo na hindi talaga sa matablan, makita mo talaga sir, umuusok man kasi dito sir. Pag tingin mo talaga hindi matablan, huwag kang matakot. Yung isipin mo palagi, i-mindset mo palagi sarili mo, hindi matablan. Ganito yung sinabi ng mga sinaunang sundalo. Ganito yung pang-counter pala niyan. Sinubukan ko yung pang-counter sir, epektibo man sir. Wasak nga dito sir. Yung ulo ng kalaban. Ayaw talagang tablan tapos na-counter mo lang talaga. Na-counter lang kasi. Pero kung nagpadala ko sa kabaron sir, wala sir. Wala. Maraming mga wounded sa amin kasi lapit lang yun sir, 15 meters lang. Halos nag-draw talaga kayo pala. Sir, nag-draw. Siya ang nagpaputok na una sir. Putok siya na una kasi nakita naman niya ako. Pero ako nakatutok na. Pagputok niya ng 2 putok, pak. Nag-reply ako sir ng 2 din, pang. Hanggang malapit na maubos yung isang magasin ko sir, hindi rin. Nakaupo pa rin. Dito sir, dito talaga sir, talab dito sir. Na usok-usok na sir ba? Grabe talaga, sir, muntik na maubos yung isang magasin ko. Nag-mindset ako sir na, baka mag-assault. Nag-chismag ako kagad sir. Pag chismag ko, yun yung nasa isip ko na, ganito pala yung gagawin, yung sabi ng mga sinauna. Kaya yung baril ko sir, kinross ko na. Pag cross ko sa lupa yung baril, by putok, dito kagad sir. Down talaga agad yung kuwan. Kasi nakapiring siya, nakakuan siya ng pula sir. Talagang siya. Sir, purong pula. Pero hindi kaya nagkakamali lang yung mata mo? Hindi sir, kitang-kita ko sir, kalapit ng 15 meters sir. So nga, sabagay. Lapit lang sir Umuusok talaga sir. Grabe yung usok. Pero pag kuhan ko sir, pag ginamitan ko na ng counter, doon na sir, tinablan na. Saka pa ako kinabahan sir, yung tapos na yung encounter. Doon na ako kinabahan sir. Nakailang bala ka? Malapit maubos yung isang magasin sir. Pero usok talaga Usok sir. Musok lang sir. Pero yung ginagawa ko sir is, kuhan lang. 2 bala lang sir. One shot lang. Ganun lang sir. Double tap lang sir ba? Tapos, yung kalaban, ganoon din sir. Double tap. Puro kaganon lang siya sir. Pero yung kahoy kasi tinagawan ko yung sir is, kuhan na yun sir, patay na. Patay na kahoy sir ba? Pero wala talaga man lang pinakitang kaba yung kalaban na yun. Wala sir. Tindi Grabe, bata pa yun sir. Mga nasa 25 siguro yun sir, yung kalaban. Hindi talaga matablan kahit anong gawin ko sir. Pero yung kinounter na sir, doon na siya natablan. Nice.